unahin na nga nating pag-usapan. Ito pong inilabas ng Dreamscape PH. So para po ito sa The Alibi. Sabi dito, you post the episode more than 3 times. You accuse at least 2 innocent characters. You change your theory halfway then change it again. You said wait lang out loud. You rewatch a scene just because ang tagal pa ng next episodes. You message someone para may karamay. You felt attacked by a line that wasn't even meant for you. You swore you won't overthink, but you did. You finished the episode and immediately needed silence. Yes, very tumpak mga kakimpaw, diba? Ang galing namang manghula ng Dreamscape PH. Gantong-ganto kasi ang mga Kimpaw fans. Samantalang, in IG story naman po ni Paolo Avellino nga itong pinost ng Dreamscape PH, especially itong picture nilang dalawa ni Chinita Princess. Ayan mo mga kakimpaw, todo flex si Paolo kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong panunupalpal ni Chinita Princess na naman bago po ito mga kakimpaw, sa isang bashers na kung saan hindi na po ginagalang ang feelings ni Chinita Princess. Grabe itong si Bernice Sabi po kasi ni Bernice, I honestly thought it was a Kimpaw account but oh well. My biases aside, this is so tacky. Can't people enjoy what they want these days? Wala naman atang natatapakan or meron ba? I don't know tasteless Yung comment nitong si Bernice para doon sa tweet ni Chinita Princess na makapag-relapse, akala mo talaga di tayo niloko 15 years ago. Then meron pang sinabi si Bernice, sabi po niya, this is not invalidating her feelings on something that happened 15 years ago. Kung big deal pa din sa kanya yon, go hold that grudge, whatever it is her right and life. Pero sana binigay na lang sa CVs yung pag-enjoy ng 3 seconds na yon. Bakit laging doormat pag kichipan? Sinagot po to ni Chinita Princess mga kakimpaw. Sabi po ni Kim, Bernice, talaga ba? So ayan, gigil na po si Chinita Princess mga kakimpaw. Kasi grabe naman po kasi itong si Bernice. Hindi na po ginalang yung feelings po ni Chinita Princess. Hindi niya kasi alam siguro na masaktan katulad ng pinagdaanan ni Chinita Princess na 15 years ago lang naman na merong nanloko sa kanya ng paulit-ulit. Kaya pinalagan po ito ni Chinita Princess. Sabi nga po nung nag-comment, ayan, pumalag na si Stella Este Kim Chu pala. Hindi sa lahat ng oras papalagpasin ko. Kung kayo may karapatan, si Kimi din may karapatan na magsalita para sa sarili niya. Yes, tama naman. Lahat naman tayo may karapatan mga kakimpaw. It's freedom of expression at malaya tayong mag-express ng mga nararamdaman natin. Kaya okay lang yung ginawa ni Chinita Princess. And syempre, pinagtatanggol niya lamang din po yung relationship nila ni Paolo Avellino na bakit pa nga naman ibabalik siya sa nakaraan. Gayong may present na siya mga kakimpaw. Anong mararamdaman ni Paolo Avellino nun, diba? Kaya po si Kim Chu todo tanggol po sa nararamdaman syempre ni Paolo Avellino na which is tama nga lang naman. Walang mali sa ginawa ni Chinita Princess. Tama lang to para matigil na po yung mga asyomera na Kemerald na kung saan gusto pang babalikin si Chinita Princess kay Gerald Anderson na siyang hindi na po mangyayari ever. Kung totoo man ang senaryo na ito, isang bagay agad ang malinaw. Lumalim na talaga ang dynamics sa pagitan ni Paolo, Kim at Gerald at bawat galaw nila ay pinupulot talaga ng mga tao ng buong emosyon. Paolo, ang protektibong partner na hindi nagpapatalo. Ang pinagsigawan ng karapatan ni Kim ay nagpapakita ng dalawang bagay. Malalim ang care at respeto niya kay Kim, to the point na handa siyang tumayo at ipaglaban kung may nakikitang mali o pambabastos. Ipinapakita rin nito na si Paolo ay ayaw ng gulo, pero hindi siya tumatalikod sa tama. Kung may nangyaring komprontasyon, ramdam mo na hindi ito dahil sa selos lang, kundi para ipakita na hindi basta-basta pwedeng tapakan ang boundary ni Kim. Isa itong protective move na siguradong ikinatuwa ng fans ng Kim Pao. Kim, hindi basta papayag, may sariling boses. Ang pumalag si Kim ay very on brand sa kanya.
Hindi niya hayaan na maging eksena o trophy lang sa sigalot. Ipapakita niya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. At mas maganda pa, kapag nanindigan si Kim, ibig sabihin may linya siyang hindi rin gusto lampasan ng kahit sino. Kung pareho sila ni Paulo na pumalag, ibig sabihin may nangyaring hindi nila nagustuhan at nasa parehong side sila. Gerald, sapul na sapul. Ito ang pinaka-interesanteng parte. Kung sapul si Gerald, posibleng siya ang pinanggalingan ng alitan. Siya ang may nagawang gesture o comment na hindi nagustuhan. At pareho si Paulo at Kim ang nagbigay ng boundary. Para kay Gerald, masakit ito dahil alam ng lahat na may history sila ni Kim at anumang tensyon ay agad ginagawang issue ng publiko. Pero ito rin ang nagpapatunay na tuloy-tuloy ang pag-establish ni na Paulo at Kim ng clear boundaries, lalo na pagdating sa past connections. Before, ang reaksyon ng publiko, windang talaga. No wonder na windang lahat dahil nakikita ng fans na hindi na ito simpleng trabaho o promo. May real emotions, real protection, real tension, at nakikita nila kung gaano ka-assertive sina Paulo at Kim. At syempre, kapag may ganyang intensity, ang mga fans ay hyper-invested. Overall, ang bigat, pero may maturity, ang pinaka-striking dito. Hindi ito immature na drama, kundi pagpapakita ng boundaries, respeto, at pag-protect sa nararamdaman ng isa't isa. At kung ano man ang nangyari, malinaw na. Solid ang tandem at tiwala ni na Paulo at Kim. At si Gerald, mukhang kailangan mag-ingat sa magiging galaw para hindi na ma-misinterpret. Ang init ng eksenang ito. Kung totoo man ang pangyayaring kumalat ngayon, hindi katakataka na windang ang lahat dahil tatlong personalidad na malalakas ang presensya at may sariling fan bases ang nakasabayan sa isang tensyonadong sitwasyon. At ang bawat kilos nila ay parang apoy na hinipan ng social media. Paulo, ang lalaki na marunong tumayo para sa babaeng mahal niya. Ang pinakamatunog dito ay ang linya na pinagsigawan ng karapatan kay Kim. Ibig sabihin lang nito, may nangyaring boundary crossing, may hindi magandang eksena o may sitwasyong kailangan niyang protektahan si Kim. At kung paano nagre-react si Paulo. Hindi siyang tipo na palengkero, pero kapag may lumampas sa linya, hindi siya tatahimik. Ang gesture na ito ay hindi lang selos, hindi lang ego, hindi lang pag-aagawan. Ito ay pagpangalaga sa dignidad ni Kim at pagpapakita na hindi na siya pwedeng basta-bastang galawin o hablutin ng kahit sino, kahit pa someone from her past. Dito mo makikita kung bakit maraming fans ang sobrang bilib kay Paulo. Tahimik, pero kapag kailangan, may paninindigan. 2. Hindi basta mapapaikot. Kayang ipaglaban ang sarili. Ang sinabi namang Kim, pumalag, ay napakalaking statement. Hindi si Kim ang tipo na mananahimik kapag may mali, papayag sa tension para lang walang gulo, o sasandal lang sa partner. Kung pumalag siya, ibig sabihin may hindi lamang siya nagustuhan at gusto niyang ipakitang hindi siya powerless sa sitwasyon. At kung sabay silang pumalag ni Paulo, naku, ibang level yun. Ibig sabihin they were on the same side, parehong nag-set ng boundary, at parehong may ayaw ng paulit-ulit na nangyayari. This shows strength of character, self-respect, at emotional maturity. 3. Gerald, sapul na sapul. Tikom o tahimik pero damang-dama. Ang impact. Ito ang pinaka-inabangang parte ng lahat. Gerald, sapul na sapul dito. Kapag sinabing sapul, tatlong bagay ang pwedeng ibig sabihin. 1. May nasabi o nagawa siyang hindi naka-align sa boundaries ni Kim. 2. Na-call out siya ng direkta o hindi man direkta. 3. At naramdaman niyang hindi na siya welcome sa part na yon ng personal space ni Kim. At dahil may history sila, kahit maliit na issue, lumulaki sa mata ng publiko. Kung tahimik man siya, ramdam ng lahat ang pressure sa kanya. Kung nagsalita man siya, siguro ay naging dahilan para uminit lalo. Either way, siya ang pinaka-caught in the middle at siya ang pinakamatinding bagsakan ng kontrobersya. 4. Bakit windang ang lahat? Dahil hindi na ito simpleng love team issue, showbiz promo, o tsismis sa set. Iba na ito dahil may emotions, may past, may tensyon, may papapakita ng proteksyon, at may pagbibigay ng boundaries. Kaya ang fans ay hindi lang nanonood, nakifeel talaga sila sa intensity ng eksena. Malinaw, solid ang pundasyon ni na Paulo at Kim. Ang pinak-striking sa lahat, hindi sila naglayo ng stance, hindi sila nagkawatak, hindi sila nagkahiyawan. Instead, pareho silang pumalag, pareho silang nag-assert, pareho nilang pinakita kung anong tama para sa isa't isa. At ang ganitong klase ng synergy ay hindi fake, hindi scripted, hindi pilit. Ito ay natural kapag may respeto at tiwala ang dalawang tao sa isa't isa. Isang eksenang puno ng emosyon,
boundary setting at realness. Hindi na ito basta showbiz. Ito ay mature relationship dynamic na sinusubaybayan ng buong bansa. Masasabi ko sa balitang ito, ang balitang ito ay malinaw na nagtataglay ng matinding emosyon at tensyon dahil tatlong personalidad na may malalalim na pinagdaanan at malakas na presensya ang sangkot. At sa bawat detalye, may makikitang pattern na nagpapakita ng pagmamahal, boundaries, at unresolved history. 1. Malinaw na hindi na basta-basta si Kim. May taong handang tumayo para sa kanya. Ang aksyon ni Paulo na ipinagsisigawan ng karapatan ni Kim ay indikasyon na hindi niya tinitingnan si Kim bilang artista lang, kundi bilang isang taong may dignidad at boundaries na dapat igalang. At handa siyang maging voice ni Kim kapag may lumalampas. Hindi madalas magpakita ng ganitong intensity si Paulo, kaya kapag nag-trigger siya, may mabigat na rason. Ibig sabihin, may nakita o naramdaman siyang mali, at ayaw niya iyon para kay Kim. Si Kim pumalag, at ito ang pinakamahalaga. Hindi ito senaryo kung saan si Kim ay tahimik lang o nagpaubaya. Kapag sinasabing pumalag si Kim, ibig sabihin, may hindi siya nagustuhan. May linya siyang hindi papayagan, at hindi lang siya umaasa sa proteksyon ni Paulo. Ipinapakita nito ang personal strength ni Kim, na kahit surrounded siya ng dalawang lalaki na may history at feelings, hindi siya nagiging trophy o tagapagitna. Siya ay may sariling boses. Dar 3. Gerald sapul dahil ang bilis ng tao humusga sa history. Ang phrase na sapul kay Gerald ay malakas at may bigat, lalo na dahil may past sila ni Kim, may narrative ang publiko tungkol sa kanya, at anumang tensyon ay agad na nakafocus sa kanya. Kaya kahit hindi niya intensyon, ang spotlight ng sisi at intriga ay sa kanya babagsak. Hindi dahil siya ang villain, kundi dahil kahit maliit na galaw, agad siya natatamaan ng ingay ng publiko. Nar 4. Bakit windang ang lahat? Dahil may confrontation, may pagtatanggol, may pagpupumiglas, at may taong caught in the middle. Ito ang eksaktong formula ng isang eksena na nagiging major talk of the town. Hindi ito simpleng issue. Ito ay gantangan ng emosyon, respeto, at past versus present. Fam, ang pinakamalaking nakikita ko dito. Mas lumilinaw ang posisyon ni Paulo sa buhay ni Kim at mas nakikita rin ang pagiging independent at strong-willed ni Kim. At sa dulo, kahit may tensyon, ang pinaka na nanalo dito ay ang mutual respect at loyalty ni Paulo at Kim. Samantalang si Gerald, kailangan niyang mag-ingat dahil anumang simpleng galaw may malaking epekto sa perception ng publiko. Isang matinding pangyayaring nagpapakita kung paano nagbabago ang dynamics ng tatlong personalidad mula sa showbiz papunta sa real emotions. Hindi ito simpleng intriga. Ito ay pagpapakita ng totoong pagsuporta, boundary setting at emotional intensity.